We'll do that. Yeah. And before I proceed, Mr. Chairman, Yes. mukhang nagtataas po ng kamay Yes, si... Mr. Chairman, ang point ko lang dito, Chinese New Year is January 29. So if they find this hearing very important, ano ba naman to fly back here, attend the hearing, then fly back again to China? Are they trying to avoid the hearing? January 29, Chinese New Year. Tama po ba? Mr. Paul, Yeah, Mr. Chairman. Paul, you may reply. We confirm that the Chinese New Year is next week. But on top of the Chinese New Year, Mr. Chairman, the Chinese, our Chinese partners, their corporation has an annual meeting yesterday, which they need to attend. And we would want to assure this honorable body that we are not evading attending the hearing of Congress. Thank you. Thank you very much. And that's the reason- Mr. Chairman, may I respond to the statements of Mr. Matibag? Paul, later, we will give you the time because it's Honorable Okay. Dan Fernandez. Time. I Mr. Chairman, apologize. yes, Please, Mr. Please Chair. reserve your reply. Okay, thank you. Yeah, Mr. Chair, that's the reason why I said a while ago na sana next na hearing natin, makapunta na po sila. At I hope that they will consider that these hearings that we are conducting are so important regarding the franchise of NGCP. And in the last hearing as well, Mr. Chairman, we have a list of documents that we subpoenaed. At isa doon, Mr. Chairman, na hiniling po natin ay yung pong shareholders agreement of National Grid Corporation and yung pong State Grid of China. Ito pang State Grid of China, siya rin ba, Mr. Anthony Almeida, ang State Grid International Development Limited? Are they the same and one? No, it's a holding company. So iba po, holding company yung ano? Yung State Grid International Development Limited? O siya Yes, ang Mr. State Chair. Grid of China? No, the other one is a holding company. State Grid of China is the mother company. Okay. So, Yes. can you kindly submit to this committee yung shareholders agreement of the NGCP and the China Grid, yung State Grid of China? Okay, shareholders agreement. We need to find out because sinasabi mo kanina walang control ang Chinese Yes, sa Mr. operation and maintenance of the Yes. of Yes, the Mr. operation. So, we will find out with Yes, the Mr. shareholders Chair. agreement. Submit it to us. And Mr. please, i-remind po namin ang NGCP na sana po hindi po sa araw ng hearing kayo nagsasubmit ng mga dokumento. Bigyan nyo naman po kami ng oras para basahin ang mga dokumento na dinadala nyo po sa amin. Yes, Give Mr. us Chair. at least 2 days or 3 days prior to the hearing itself. Apo, Mr. Thank Chair. you. And secondly, Mr. Chairman, all requests for authority to purchase land executed by the NGCP or any of its officials. Third, yung pong mga memoranda executed by the NGCP or any of its officials in relation to construction projects by the NGCP. Ikaapat po, any and all documents submitted by the NGCP during the bidding for the privatization of Transco. And number 5, any and all documents submitted by the NARI group in relation to the bid proposals submitted to NGCP. Share purchase agreement among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid and Development Incorporated. Submit it to us as well. Number 7, proof of approval by the Philippine Stock Exchange and Philippine Competition Commission of the share purchase agreement or the share swap transaction among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid. Number Point of 8. order, Mr. Chair. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I would like to make a point of order, Mr. Chair, because I am guided by the subject matter of the inquiry. This is a motu proprio inquiry on the performance of the National Grid Corporation of the Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP and in relation to the very objective of lowering the price of electricity. I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. Can you I please- think Mr. Chairman, because with all these documents that we are asking from the NGCP, we will be able to assess their performance.
Because Mr. these Chair, are all the pertinent one that documents will coming from assess the NGCP. performance And we of haven't received NGCP, any Mr. documents Chair. yet coming from NGCP just now. Ngayon lang tayo nakareceive ng documents sa kanila eh. Ano, pipigilan niyo ako na kunin to. Ang tagal-tagal ko na kinukuha to, 2019 pa. Mr. Chairman, if I may proceed. Minutes of meeting for the election of corporate officers of NGCP. NGCP corporate policies on the functions and qualifications of officers and audit committee, compensation committee, and nomination and election committee. Number 10, authorization from the Department of Justice for the employment of technical personnel, list of names of nationality and all of managerial employees of NGCP, including the respective job descriptions and years of employment. Number 12, complete organizational chart of NGCP. Number 13, tripartite agreement of Transco, NGCP, DICT in relation to the National Broadband Plan. Broadband Plan and lease agreement between NGCP and DICT in relation to the National Fiber Backbone. Now, Mr. Chairman, I will proceed. Mr. Chairman, ang tanong ko lamang po sa ERC, yung po bang last rate reset natin, 13 taon na po tayong walang rate eh. Di ba? At lagi kapag sinasabi natin rate reset, lagi na lang sinasabi natin na ang sinasabi ng NGCP, kasi ang ERC hindi sila nag-re-reset eh. It's always like that eh. Lagi ang sinisisi ng NGCP ay kayo. Bakit? Can you kindly tell us, bakit umabot ng 13 taon? Samantalang sinasabi sa atin ng batas, rules ng ERC, every 5 years, di ba? Every 5 years. Oh, kailan ang last reset natin? Kailan? Ma'am. Mr. Chair, Isa di Malanta. Apo. Yung last na rate reset po ay para sa third regulatory period covering 2011 to 2015. So, natapos po ito bandang 2010. Pinatupad po nila ng 2011. So, 2016 to 2023. Yun po yung hirap po akong makasagot, Mr. Chair. Kasi po kung maalala po ninyo, especially the Honorable Dan Fernandez, noon pong Agosto 2022, ang bandang Setyembre po, 3 weeks into the job, noon pong nag-budget hearing po, ito na po yung siningil sa amin. So, tinanong po naman kami ng diretsahan, nagkaroon ba ng reset? Sumagot din naman po kami ng diretsahan na wala. Pero in a matter of weeks, sinimulan na po namin yung trabaho. Kaya po, November nakapaglabas po kami ng rules, December nakapag-file po si NGCP. So, Yeah. pero yung between po nun, yun po yung hirap po akong makasagot, Mr. Chair, kasi po wala po akong personal knowledge. Yes, so tama po yung sinasabi ni NGCP na kasalanan nga ng ERC din to. Hindi po nakapag-reset po talaga yung ERC. Yun lang. Opo. Yun ang problema. Ano ang impact ng hindi kayo nakapag-reset? Wala pong naging review nung rates ni NGCP at wala din po silang opportunity na makapag-file para sa bagong rate. So ang nangyari po, tinuloy-tuloy lang yung dating rates na Okay. na naaprubahan ng ERC. The Honorable Dan at Fernandez. wala pong na-assess, wala pong na-depreciate ng mga value ng kanilang mga assets. Mr. Chairman, 13 taon. At hindi ako naniniwala na ito'y kagagawan lamang ng ERC, but nevertheless, darating po tayo doon. Ngayon po, anong status ng ating pong reset? Para sa kababayan natin na nanonood at sa mga kasamahan po natin, itong pinag-uusapan po natin, ito po yung taripa. At ang pinag-uusapan po dito, okay, sinasabi yan ng NGCP at ibang members ng ating pong mga kasamahan dito that napakaliit lang ng porsyento ng transmission rate sa kabuuan na binabayad ng ating taong bayan. Pero tayo po dito ay niloloko. Ang ating pong transmission rate, tama, maliit lang, 1 peso and 19 cents per kilowatt hour. Yun po ang general na sinisingil. Pero Mr. Chairman, 13 or 10 cents lang ang difference. Malaking bagay po yan sa ating pong mga kababayan. Most especially na hindi tayo nag-compute, marami na po tayong overcollection. And this must be refunded to our Filipino people. Now, ang tanong, Mona Lisa, ano na ang status ng ating pong NGCP's rate reset?
Sa reset po ng fourth regulatory period, Mr. Chair, ito po yung tapos ng period 2016 to 2022. Patapos na po kami